Magpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa, kung hindi upang ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap sa kautusan ng Diyos at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Para po sa mga Hudyo, sentro ng kanilang buhay ay ang batas ni Moises o ang tinatawag na Torah. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng batas na ipapahayag ng Diyos ang kaniyang sarili at sa pamamagitan ng mga ito, nananawagan ang Diyos na sundin ang kaniyang kalooban. Sa tulong ng mga propeta, nakukumpleto at mas higit na napapatibay ang mga batas. Kaya naman, ang panawagan ng mga propeta ay manumbalik ang tao sa Diyos dahil ang Diyos ay puno ng awa at ng habag. Hindi hinangad ni Jesus Nazareno na burahin ang batas at mga propeta, bagkus binigyan niya ito ng tunay na kaganapan. Kaya nga po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay ang sinasabing kaganapan ng mga propeta at ng batas. Ipinaliwanag niya sa ating ebanghelyo, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kasulatan at aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kung hindi upang ipaliwanag at ganapin ang mga ito." Ang mahalagang pahayag na ito ni Jesus Nazareno ay tumutulong sa atin upang mas higit nating maunawaan ang kaniyang misyon at katangian ng pagiging Diyos. Kung si Jesus Nazareno
ang katuparan ng batas at propeta, nangangahulugan ngayon na siya ay tunay na Diyos. Siya ang kabuuan at katuturan ng mga batas. Ang kaniyang mga salita ay makapangyarihan. Ang kaniyang mga salita nakakapagpagaling. Ang kaniyang mga salita nakakapagbago ng buhay. Siya ang pinakadakilang propeta na nagpahayag tungkol sa kaligtasan ng sanlibutan. Siya ang dakilang propeta na sumasalamin sa mukha ng mahabaging Ama. Kaya nga po tayong lahat hinahamon ng Ebanghelyo na kagaya ni Jesus Nazareno. Ipangaral natin ang mabuting balita na ating natanggap. Subalit, hindi natin magagawang ipangaral ang mabuting balita kung wala tayo ng dalawang bagay na ito. Una, pakikinig. Mahalagang makinig tayong lagi sa salita ng Diyos. Pag-aralan nating mabuti ang kanyang mga salitang nagbibigay buhay. Ang pakikinig ang simula ng karunungan. Uulitin ko po, ang pakikinig ang simula ng karunungan. Hindi tayo pwedeng matuto kung hindi tayo marunong makinig. Wala tayong matututunan sa buhay kung hindi tayo marunong makinig. Kaya napakahalaga ng pakikinig, lalo na kung ang pakikinggan natin ay ang salita ng Diyos na maaaring magbago sa ating madilim na buhay. Ikalawa, pag sa buhay, hindi po natatapos ang lahat sa pakikinig. Marami sa ating nakinig nga, ngunit wala namang ginawa. Ang tunay na kikinig, nagbabago ang buhay sapagkat napagtatanto niya ang kaniyang kamalian at naitutuwid niya ang kaniyang pagkakamali. Nararapat marunong tayong magsabuhay ng kaniyang mga utos. Ang mga aral na ating napakinggan ay nararapat maisabuhay natin sa ating mga sarili. Hindi dapat nananatili ito sa ating mga tenga lamang. Tayo mismo marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Mula sa pakikinig, umaabot sa pagsasabuhay. Mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan na kung tayo'y marunong makinig at magsabuhay, tiyak yon, hindi tayo mahihirapan kung tayo mismo ang mangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan ng Diyos sa ibang tao. Kaya nga ang paalala ni Jesus Nazareno, napakaliwanag. Kung gusto nating maging dakila sa kaharian ng langit, ipalaganap natin ang mabuting balita ni Jesus Nazareno. At maipapalaganap lamang natin ito kung tayo mismo marunong makinig at magsabuhay ng kaniyang mga salita. Amen.